Good morning mga kasolid. Meron lang akong importanteng i-share sa inyong video, no. Ito yung viral ngayon sa social media. Itong pasabog ng isang vlogger, no, na si Sas Rogando Sasot, no. Bali ano 'to, very importante na malaman ninyo ito mga kasolid, no. At dapat yung mapanood, no. Bali itong video na to ay hango sa YouTube channel ng isang vlogger din, no. Bali ito kinontent niya si Sas Sasot, Sas Rogando Sasot, no, yung kanyang pasabog, no. Ay bali ikinontent nitong vlogger na to. So, ayun, ang pangalan ng YouTube channel na to ay Room Aboy. So, please subscribe here sa kanyang YouTube channel, no. Ayun, hindi na tayo magbibigay ng reaksyon, no. Panoorin niyo na lang muna, mga solid, no. At siguro pag may magparto tayo, ay doon tayo magbigay ng reaksyon dito sa pasabog ni Sas Rogando Sasot. So ayun mga solid, hindi ko na to patatagalin pa, no. Panoorin niyo muna. Importante ito mga solid. Ito ang banat ngayon ni Sas Rogando Sasot dyan sa Kongreso at Senado tungkol sa mga korupsyon. Romualdez at Zubiri, booking na ba? Panoorin natin ito si Sas Rogando Sasot. Mga ka-idol, sa hindi pa nag-subscribe sa aking channel, pakisubscribe. Maraming salamat sa inyong lahat. Na sinabi sa akin na nag-aklas na ang taong bayan. Tumindig na ang taong bayan para baguhin ang sistema. Pero siguro nga hindi ito naririnig ng maraming taong bayan dahil ayaw nga itong i-cover ng mainstream media dahil sila rin po ay nakikinabang sa sistemang ito na legalized corruption sa Kongreso at Senado. Kaya po siya legalized corruption dahil ang MOOE po ng bawat senador at congressman ay wala po yung individual audit. At kailangan lang po dyan ay liquidation by certification, hindi kailangan ng resibo. Sa taong ito po, 2023, ang MOOE ng Kongreso ay umabot na ng 13 billion, 13 billion. Ang MOOE naman po ng Senado ay umabot na ng mga 3 million, 3 million something. So, yung pong bilyong-bilyong salapi na yan, ay hindi kailangan ng resibo para sa liquidation. Okay? Ang auditing po niyan is kailangan lang certification ng bawat isang senador at isang congressman na ang milyong-milyong ibinibigay sa kanila kada taon ay ginamit sa MOOE. Yan po ang sistema. Hindi ko po sinasabi na ang sistemang ito ay nangyari lang ngayong taong ito, ngayong kongresong ito. Ito po ay matagal na nilang ginagawa. At hindi nyo po ito nalalaman dahil hindi nga ito ginagawang issue ng mainstream media dahil nga sila ay nakikinabang sa Public Affairs Fund ng Kongreso. Okay? Na umaabot po ito ng halos 1 bilyon. So, kung iisipin ninyo, kanino nila ibinibigay itong Public Affairs Fund? Public Affairs Fund is for media. Okay? For PR. Okay. Ngayon, sumagot naman po ang may mga softbed warriors ngayon, ang Team Tambaluslos Teletubbies. Yan ang tawag sa kanila, Tambaluslos Teletubbies. Sabi nila, ay double standard daw ako dahil may yung mga kaalyado daw ni Digong noon, ay meron din naman daw ganyang sistema. Mga bugok pala kayo eh. Unang-una, hindi ko sinasabing ngayon lang to nangyari. Ngayon, ang sinasabi nyo, bakit lang ako nagsasalita ko? Kayo nga eh. Magsasalita ba kayo about this kung hindi ako nagsalita? So, kung tahimik ako doon sa sinasabi nyo noon, bakit tahimik din kayo noon? So, bakit hindi kayo yung nag-ingay din noong panahon na yun? Diba? So, ibig sabihin, kaya tayong dalawa ay hindi nag-iingay nung panahon na yun dahil hindi natin alam itong information na to. Ngayon ka lang din to nalaman. At kayo, dahil alam mo na itong information na to,
Ano ang dapat gawin? Dapat mag-focus tayo sa solusyon. Hindi ito usapin na ikaw ay pro-Duterte, anti-Duterte, or pro-Marcos or anti-Marcos. Kung ikaw ay pro-Filipino taxpayers, kung ikaw ay pro-Filipino taxpayers, dapat ito ay issue mo dahil bilyong-bilyong salapi ng mga Filipino taxpayers ang walang liquidation na may resibo mula sa Senado at Kongreso taon-taon. So anong solusyon? Ang solusyon ay dapat sabay-sabay tayong manawagan na tapusin na ang sistemang ito ng Kongreso at Senado dahil wala pong lehitimong rason kung bakit walang resibo ang liquidation ng MOOE ng bawat isang senador at congressman. Sinabi ko na yun noon, wala akong pakialam kahit madami pa dito ang mga kaalyado ng mga Duterte dahil sila rin ay nandiyan sa Kongreso at Senado at pare-pareho po silang nakikinabang sa sistemang mafia na ito ng Kongreso at Senado. Ngayon, kung ikaw ay mag-o-object sa Kongreso at Senado at mag-isa ka lang, ang mangyayari dyan ay hindi ka bibigyan ng MOOE. Inidelay yan dahil nga hindi ka nakikisama sa legalized corruption na ito. Kaya nga hindi mo ito mababago sa loob ng Senado at Kongreso. Dapat ito baguhin mula sa labas. Ipipressure ang Kongreso at Senado ng mga Filipino taxpayers mula sa ordinaryong manggagawa hanggang sa military, sa CEO ng bagong kumpanya at ng mga bawat kumpanya na tapusin na ang sistemang ito. Dahil hindi lamang pro-Duterte ang naapektuhan dito, hindi lamang ang anti-Duterte, hindi lamang ang pro-Marcos, anti-Marcos, pro-Dilaw, pare-pareho tayong naapektuhan ng maling sistema na ito na legalized corruption ng Kongreso at Senado. So mali ang rebuttal sa akin ng Team Tambaluslos Teletubbies. Dahil ang rebuttal nila ay gusto lang nilang mapanatili ang ganitong sistema. Kung ayaw nilang mapanatili ang ganitong sistema, dapat sabay-sabay tayong manawagan na tigilan na ang sistema na ito kahit kaalyado pa ng sinusuportahan nating politiko ang maapektuhan dahil mawawala na sila ng kupit. Dahil sabi nga, pag walang audit, may kupit. Kung walang resibo, napunta sa bangko. Di ba? Kasi nga, kung pro-Filipino taxpayer ka, kayo ba dito ay pro-Filipino taxpayer? Kung pro-Filipino taxpayer ka, dapat ang sistemang ito ay dapat wakasan na. Dahil bilyong-bilyong salapi ng mga Filipino taxpayers ang walang resibo ang liquidation. Tama ba yun? Hindi ko kasalanan. Ngayon ko lang to nalaman. Kayo nga. Nalaman nyo na ito. Kayo Team Tambaluslos Teletubbies. Pero ayaw nyo pang manawagan na wakasan ang sistema na ito. Bakit? Dahil nakikinabang yung kaalyado ninyo. Ako nga wala akong pakialam. Kahit yung mga kaalyado ng mga Duterte ang maapektuhan sa pagbabago ng sistemang ito. Dahil ako po, katulad ng mga nanonood ngayon mula sa iba't ibang panig ng mundo at Pilipinas, kami po ay pro-Filipino taxpayers. Tama? Pro-Filipino taxpayers. So, kailangan siyang baguhin. May tanong si Prince, sas pag mag-transition tayo into federal state, mawawala na ba yung legalized corruption? Problema po ay tapusin yung sistema ng legalized corruption. Kahit mag-federal system ka dyan, parliamentary system, kung ang sistema pa rin na tanggap ninyo ay liquidation without resibo, pareho pa rin. So, pwede mo lang baguhin to kahit hindi ka mag-transition to federal state muna Baguhin ito dahil napakabilis baguhin ito. Kung ang mga Filipino taxpayers ay magising at mamula na taon-taon, bilyong-bilyong salapi nila, ang malamang ay nauuwi sa kupit. Bakit nauuwi sa kupit? Kasi nga, ang liquidation ay walang resibo. Can you imagine ang isang senador at congressman?
sasabihin lang niya, certification lang niya, na ang milyong ibinigay sa kanya sa isang taon ay ginamit sa MOOE. O, paano mo mag-verify yan? Paano mo mag-verify yan na ganun nga? Kaya nga, kahit isang senador o congressman, walang maipipresentang individual audit nila or individual liquidation with resibo dahil hindi nga ganun ang sistema. Naiintindihan niyo to? Kailangan wakasan yung sistema. Okay? Kasi kung pareho pa rin ang sistema ng liquidation ng MOOE ng bawat isang senador at congressman, kahit ang ilagay mo pa dyan ay si Mother Teresa, ganun pa din ang mangyayari. Hindi niya kailangan magpresenta ng resibo dahil hindi ganun ang sistema sa napakahabang panahon ng Kongreso. At wala nga akong pakialam kahit ang maapektuhan dito ay mga kaalyado ng mga Duterte sa Kongreso at Senado dahil ang sistemang ito ay mali. Hindi lang ito mali dahil pro-Duterte ako. Mali ito dahil ito ay anti-Filipino taxpayers. Hindi mo pera yan. Okay? So, liquidation nila ay walang resibo. Tama ba yan? Kayong mga pro-Romualdez. Tama ba yung sistema na yan? O, ngayong alam nyo na ito. Kayo rin mga BBM vloggers. Ngayong alam nyo na ito, bakit hindi kayo manawagan na tapusin ang sistemang ito? Kung mali ang nangyayari ngayon, mali rin nung panahon ni Duterte, mali rin nung panahon ni Gloria, mali rin nung panahon ni Aquino, mali rin nung panahon ni Ramos, mali rin nung panahon, lahat ng panahon na ganito ang sistema nila ay mali. So, ibig sabihin, dapat ito'y wakasan na. Dapat kayo ay maging pro-Filipino taxpayers dahil ang salapi na ginagastos nila na hindi nila kailangan ng resibo ay pera ninyo, taong bayan. Hindi ito pera ng pro-Duterte, anti-Duterte, but pera ninyo bilang isang taong bayan. So, ang issue na ito, kalimutan ninyo na kayo'y pro-Duterte, anti-Duterte, pro-Lenny, anti-Lenny, pro-Marcos, anti-Marcos. Ang isipin ninyo ay kayo ay isang taxpayer at ang bilyong-bilyong buwis na ibinabayad ng mga Filipino taxpayers na napupunta sa MOOE ng Kongreso at Senado ay hindi kailangan ng resibo sa liquidation. Yan ang itatak ninyo sa utak ninyo at tanungin ninyo ang inyong mga sarili kung tama ba ito. Tama pa ba itong mananatili sa panahon ngayon? Tama pa ba itong mananatili sa panahon ng mga anak ninyo at magiging anak nila? Kung hindi po ito babaguhin ngayon, magpapatuloy po ang sistemang pangungupit na ito na legal ng Kongreso at Senado. Wala pong kinalaman dito yung pagiging pro or anti-Duterte. Ang may kinalaman dito ay ang inyong pagiging taxpayer. Kung ayaw ninyo na may liquidation with resibo ang MOOE ng bawat isang senador at congressman, you are enabling the mafia system. Hindi po ito question kung ikaw ay anti or pro-Duterte, pro or anti-Marcos, pro or anti-Lenny. Kailangan mong isipin na ikaw ay dapat pro-Filipino taxpayers. Kung ikaw ay isang pro-Filipino taxpayers, anong gagawin mo? Ikakampanya mo ba magpatuloy ang sistemang ito na liquidation, walang resibo, bilyon-bilyon kada taon? So kung hindi ka nananawagan na tapusin ang sistemang ito, eh baka nakikinabang ka sa sistemang ito. Tama? Kasi ano ba yung tama sa sistemang ito? Wala pa, meron na ba kayong mga nabasa? May nabasa na ba kayo na pinagtatanggol ang sistema na liquidation na walang resibo ng bilyong-bilyong MOOE ng Senado at Kongreso? Meron ba kayong narinig? Meron bang narinig na magandang rason, rebuttal, na tama ang sistemang ito? Meron ba? Kung hindi, walang legitimate, walang lehitimong rason
Walang lehitimong rason para ipanatilihin ang sistemang liquidation without resibo ng MOOE ng senador at congressman. Wala. Dahil sa US Congress, ang bawat isang senador, bawat isang congressman, public ang liquidation with resibo ng kanilang expenses every quarter. So every 3 years, pag pumunta kayo sa website ng US Congress, makikita nyo doon detalyadong liquidation with resibo. Anong binayad? Magkano? Para saan? So ibig sabihin, ginagawa ito. So bakit? Wala pong lehitimong rason kung bakit dapat ito magpatuloy. At kung ikaw ay pro-Filipino taxpayers, dapat manawagan ka rin na tapusin na to. Diba? Kahit maapektuhan pa ang politikong sinusuportahan mo o kaalyado nila. Dahil ako wala akong pakialam. Alam ko maapektuhan dito kahit mga kaalyado ni Duterte, no? Or ni Sara sa Senado at Kongreso. Pero ito ay mali. Dahil hindi ito pro-Filipino taxpayers. Ngayon, kung ikaw ay pro-Filipino taxpayers, ano ang dapat gawin? Diba? So dapat kayo'y manawagan. Pare-pareho tayong nanumpa sa watawat ng Pilipinas mula bata pa tayo. Ang isa nating sinumpaan ay tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan. Ngayon, tanungin ninyo, bilang isang mamamayang makabayan na Filipino taxpayers, anong kailangan mong gawin?